ETL Cyril last week. Kumbaga po, meron tayong nakitang topic, meron tayong mga nakitang mga dapat gawin. So, in part of that, parang follow-up po natin. So, may we know yung mga small or big wins po na step up po natin sa topic ni TL Cyril last week. Balik po, volunteer na lang po kung sino po yung merong naging small or big wins sa atin. I think katulad kanina si Miss Angeline ba yun? Nag-share kanina na nag-ano na siya sa Intuit, sa QBO. May tinatanong sa kanina. So, isang win na yon. Isang big step na yon. So, sino pa po yung may mga small or big wins last week? Any volunteer or volunturo? Pag wala po na gano'n, nagsalita, mag-volunturo ako, kailangan po natin matutunan itong ganito, kailangan po natin mag-speak up, step up po tayo, kasi kailangan po natin na matuto ng ganito kasi hindi po lagi tayo pag nag-discovery call tayo or kumarap tayo sa client natin, tahimik lang po tayo, kailangan maging vocal po tayo. I-practice na po natin yung ganyan ngayon. Kasi once na nagumana kayo ng mga profession and everything, pas nag-discovery call kayo, hindi po tayo tatahimik lang sa harap ng kliyente natin. So we better practice speaking up. So, should I call a name na? Wala po kasing nagbo-volunteer. Let us see. Sino ba nandito? Aside from Miss Angeline. Miss Melissa. Naka-on cam naman si Miss Melissa. So, let's try Miss Melissa. May small or big win ka ba? Paki-unmute lang po. Sorry po, ano po yung tanong? Medyo kakapasok ko lang. Sorry po, nakibago po kayo. Hello? Yes po. Ano po yung tanong, sir? Sorry. Ano po, yung small or big win ninyo last week tungkol sa topic po ni TL Cyril, yung mga topic po niya na isinare sa atin, meron po ba tayo nagawa doon or nasubukan man lang? Ano, yung sa LinkedIn profile na optimize ko po siya, nakapag-create ako nabago ko Wow. yung luma na kasi yung background ko doon eh. Good. Tapos, ayun, medyo nabago ko siya sa Canva. Tapos, Mm. inayos ko rin yung about me. Yun, medyo inayos ko Mm. rin po yun. Tapos talagang yung services na yung gusto kong i-serve. Eh, Mm. ano lagi akong gumagamit ng chat GPT. Pinag-aaralan ko po siya kahit na nalilito pa rin o kaya yung Mm. medyo medyo may doubt pa rin doon sa target market. Na-try ko rin na mag-search palagi Mm. about sa uh, pain point nila, yung mga ganun. Okay. Good. It's a big Nagawa rin step ako na yan. nung sa Excel file. So, Wow. yung mga nakukuha ko sa ChatGPT, kino-compile ko siya. Halimbawa, kung magkaroon ng client, ganun, kung Mm. paano pa sila i-onboard, yung mga ganun. kahit na, kahit na wala pa naman talaga, nag-ano ko yung nagagawa ng mga draft ko. Mm. Kasi At least edit na, na lang, yun, ganun. Yun yung nagawa ko last week. tama, napapractice mo rin at least, diba? Apo. It's a big win na yun, hindi small win yun. Nakadalawa. Oh. Okay. Aside from Miss Melissa, who's next? Sino po ang may small or big win for the topic po last week ni CL Cyril? Okay. So, bolong turo na naman ako.
I think si Miss Marinol. Hello po. Ah, Hello. good afternoon, Good everybody. afternoon. Sa akin naman is I was able to optimize my profile like sa Facebook na binago ko na yung ano ko para na nag-set up ako ng another account just for the yung bookkeeping, Mm, and then also sa online jobs PH at saka Upwork. So kumbaga mm. unti-unti na po, and then recently, meron na ding nag-reach out na recruiter like that. Wow. So, it's nice na merong ano talaga, may effect yung kailangan mo i-optimize yung ano mo, yung Mm, profile. Kasi kahit na hindi ka mag-apply, so parang makikita ka ng mga ano, yung recruiter nga. And mm, then also, I was able to realize na hindi lahat kailangan mong malaman. So, like for example, kung QuickBooks yung ano mo, basically yung na meron ka ng know-how, then focus on that. And then mm, once ma-master mo na yan, then you can also try zero. So yun lang yung ano mm, ko. Small steps at a time. Then I'm spending an hour para sa tapusin ko yung mga ano, yung sa portal. And mm, then also kasi may Intuit account na ako. So, I'm trying my mm. best na doon sa learnings para magkaroon din ng ano, certification later. Wow. Big step na yan. It's not a Yun lang small step po. na, Miss Marinol. It's a big step na. Thank you. Okay. Thank you for sharing. So, sino pa po? Anybody? Ah, let's go to Miss General. TL George, hello, good Yeah. afternoon everyone. Sorry, wala Yeah. ako last week. Wala ka last week. Okay. Sorry, di ako So, naka-join. nag-replay ka? Nanonood ka ng replay? Catching up pa lang po. Okay, okay, okay. Na-busy lang din po, sorry. Okay lang, sige, no problem. Pero, is there anything na, kunyari for this week, may nagawa ka, small or big wins sa ano mo? Or Uh, still catching up? Siguro dito sa TBSA po, as general, kahit may experience na ako, madami pa din akong parang additional information dito sa sa Mm. remote worker. So, yun, continuous learning lang po. Okay. Okay, thank you, Miss General. Okay. Miss Fabiana, can you share your small or big wins last week? Go ahead po. Sino po? Sino po, sir? Kayo po, Miss Kay Fabiana. ako. Hindi ko kasi narinig kasi may lumalabas. Along the road kasi kami, along the highway. So, naingay yung Okay. may lumalabay na malaking sakyan. Opo. So, yun pa rin, nag-update lang ako. Kasi gusto kong mag-take yung Pro Advisor na certification. Eh, Mhm. so, nireview ko yung lahat regarding sa QuickBooks. At saka, Uh, yung ibang mga lessons din na yung hindi ako naka-attend. So, ni-review ko like the one of catch up, no? Itong sa catch up mhm. 101. Natapos Okay. ko na yung dalawa. Wow. So, ongoing ang ko. Baka this week matapos ko na yan. Matapos ko na yan lahat. Oo, nag-focus ako this week until next week doon sa bookkeeping. Okay. At Mm. least, nandun na yung progress natin. O yung Con mga basic accounting din, mm. ni-review ko rin. Anyway, I'm accounting major, so ni-review ko lang kung anong laman doon. Pareho man lang, oo. Pero Opo. iba't yung mag-apply na doon sa sa QuickBooks at sa Zero. So yun Okay. lang ang binafocus ko doon para sa
licensing ng certification sa ProAdvance. certification. Opo. Thank Thank you you. very much po, Mr. Viana. Yeah, good afternoon, everyone. Nakalimot. Okay. Tapos si Mr. Viana, who's next? Sino na ready? Or still I'm going to ask ulit? Okay, let's try Miss Leonora. Okay lang po ba? Hello? Are you there, Miss Leonora? Ayun na na. Echo. Nag-echo. Ayan. Okay. So, Thank you po. yan. Sorry. Wala ako last time at saka yun, medyo hanggang ngayon meron pang sipon. Mhm. Um, ano ko lang kayo, inform ko lang kayo. I'm using two account kasi the one I'm using now, yung cellphone ko, yun yung may camera at saka may microphone. I'm using naman the PC para makita ko yung mga kung meron mang i-share na files, at least maliwanag ko siya Okay po. nakikita. So, ignore nyo na lang yung Leonora. Ito yata yung, hindi ko alam kung Nora yung pangalan. That's my nickname anyway. Mm. Wala po ako last time. Nag-aabang ako nung replay. Wala akong nakita na anong tawag dyan. Wala pa ako nakitang replay doon sa Portal po. natin, doon sa ano ang tawag natin doon. Sa portal po. Limutan ko na. Anyway, wala pa ako nakikita nung last time yung August 19 na AC meeting natin. But yung wins, siguro consider kong wins on my ano na lang, proactively inoptimize ko yung LinkedIn ko. Naku, Diyos ko, hindi ko alam kung kaya nga nung nag-post ako doon sa ano natin, doon sa GC natin na if you could visit, hindi ko Visit. nga din alam kung paano pa i-share yun or paano ako mag-i-invite. In-explore ko pa siya. Yun pa lang yung um, social Step. media hindi man social media, parang yun yung pa lang yung platform na na-optimize ko. And meron akong, kasi sabi mag-post ka ng kahit na ano. So, nag-post ako related dun sa kung ano yung nilagay ko na parang niche, yung kung ano yung parang gusto mong tahakin. Nakapag-post ako ng 2 post. Kahapon ako nag-start and yung second one kanina, parang sinabi ko lang kung sino ako, in-introduce ko lang yung sarili ko. And hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. May mga impressions. Hindi ko alam kung anong pasensya na, hindi ko alam yung ano. Pero tinitingnan ko, sabi ko, ano ba ibig sabihin ng impressions? Meron tumingin. Tapos may nakita rin ako kanina na an accountant from Upwork renew yung post ko. Ganun-ganun ba? So sabi ko, o nga, ito yata yung sinasabi ni Miss, ni VP Coach Alfie na kahit na ano pa yan, parang do not attain perfection. Kung ano yung maipost mo, sige lang. Kasi yun nga, yung visibility, mahalaga, kung makita ka nila. Pero ang kinakabahan pa nga ako dun, sabi ko, paano yun pag merong may pumatol, hindi pa nga ako marunong sa QuickBooks, not even yung sa Zero. So anyway, kaya nga, ito naman, yung gusto kong i-achieve, itong susunod na ano, yung sa pagkumpleto or nag-i-start ako na mag-download ng aking QuickBooks. Kanina nakikita ko merong certification from Intuit. Siguro baka yun din yung isang i-pursue ko this week. Okay. So yun lang po. At least we have some forecast or target for this coming week for progress po natin. Maraming salamat po, Miss Leonora. Miss Nora. Okay, anybody else? Bago po tayo
Mga dalawa pa po bago tayo pumunta sa ating topic. Anybody wants to volunteer? Mag-ano tayo, lalaki naman tayo. May nakita akong lalaki naka-on camera. Sir Kenji, Good afternoon po. Parinig po good ba? afternoon. Opo, dinig po kayo. Ano po ba ulit sasabihin po? Sorry po, late po ako. Ano lang, kung ano yung small or big win na nagawa mo within the week tungkol sa Ah, topic ni TL Cyril last week na sa mga tinapik niya na ano. last week po kasi ano eh, nasa bakasyon po ako eh. So wala Opo, ka rin last kaya week. ano, opo. Bali, kanina lang din po ako nakapag ano, nakinig po ng mga recordings. Mm-mm. Opo, yun lang po yung ano sa akin update. Okay. Sige, thanks. Thanks, Miss Sir Kenji. Maraming salamat po. Anybody? Okay. Last one. Bago tayo po sa ating topic. So, bago tayo topic natin. Thank you. Miss Priscilla. Present po ba? Miss Hello Priscilla? po. Rinig po Okay. ako. Yeah. So, this week po ay nakapagawa na po ako ng LinkedIn account po pero hindi ko pa po siya na optimize and nakapag-open na rin po ako nung QuickBooks. So, tinatry ko po para makakuha ng certifications. And nag-try din po ako magawa ng account sa yung zero partner. Kaya lang po ay hindi po ako makapag-proceed doon dahil parang kailangan po ata nung sa tax agent number. So, hindi ko po magamit yung account sa zero. So, yung naging focus ko na lang po muna is yung sa QuickBooks po. Kasi kailangan pong aralin po muna. Ayun lang po. Thank you. Thank you for sharing, Miss Priscilla. Okay, guys. So, para makausap tayo sa atin, kilala niyo na itong ating speaker na mag-represent sa inyo ng topic natin ngayon. Bali, wife and mom. Currently, freelancers for two jobs, full-time and part-time. One UK real estate and proper property sourcing and part-time sa BA for Amazon sa platform. Nag-full-time siya as ma'am within the pandemic. She got curious at her work from home jobs. Since everyone was stuck at home, she enrolled sa PBSA and then nagkaroon siya ng DE sa Amazon Sellers and doing jobs since Amazon Sellers doing product research and worked as an Amazon TTC specialist. And then nag-study siya sa atin as a bookkeeper. She recently get her Zero Advisor certificate. She plans to do online on bookkeeping for long time, particularly Australian UK clients. So for no further ado, I present to you TL Mayan. TL Mayan, the floor is yours. Hello, good afternoon po. Okay, so ako ngayon ang mag-share sa inyo ng ating topic for today. Ang pag-uusapan po natin ngayon is profile optimization using Canva. I will share my screen para makita niyo po ito. Nakikita niyo, sorry. Yan. Okay na po. Profile. Tama po ba nakikita ninyo? Profile optimization using Canva? Opo. Alright. Okay, so pag-uusapan kanina nakikinig po ako dun sa sinasabi ninyo. Nakakatuwa naman, may nag-optimize na ng profile ninyo.
Yun po naman talaga ang the best, okay? Kasi yun po ang talagang kailangan nating gawin sa klase ng pinipili nating trabaho ngayon. We are freelance people ngayon and we are offering bookkeeping services. So, kailangan po natin ang profile optimization. Aalamin natin bakit ba kailangan natin ang profile optimization at bakit Canva yung pinili natin. Okay, napakadali po kasi talaga sa Canva kung yun ang gagamitin natin. So, pwede po bang malaman dito kung sino pa yung hindi marunong gumamit ng Canva o hindi pa confident gumamit ng Canva? Can you please type 1 sa ating chat box so we would know? Meron pa po ba? TL George, can you check kung meron pa because hindi ko nakikita yung chat box natin. Meron pa ba? Meron pong 3. All 4. right. Meron pang 3. 3 Okay. lang po. Okay. Anyway, good news naman po sa inyo ito kasi at least ngayon ma-encounter ninyo how to use Canva in using this tool for your profile optimization. Alamin po muna natin, okay, yung basic. Bakit ba kailangan natin i-optimize ang ating mga profile? Ano ba yung profile na tinatawag na yan? Okay, so kailangan po natin mag-optimize ng profile. Itong profile na ito ay yung pagpapa-introduce ninyo o pagpapakilala ninyo. Okay, sa mga would-be employers or mga recruiters para makita kayo. Okay, number 1, why do we need to optimize our profile is to increase your professional visibility. I don't know kung meron dito yung mga old school type ng mga tao na nag-apply noon at namumudmud ka ng iyong resume, 'di ba? Nung araw, no, magpapaprint ka ng katakot-takot na resume, mamumudmud ka sa iba't ibang kumpanya kasi ang sistema, ikaw ang naghahanap ng mga kumpanya kung saan ka pwedeng pumasok. Kasi po ngayon ay baligtad na. Baligtad na po ang pangyayari kasi kayo na o tayo na ang hinahanap ng mga employers. Okay, so kailangan natin talaga mag-optimize ng ating profile kasi yung mga employers na yan ay nagkalat na at hindi lamang po local kundi worldwide or global na ang mga employers na naghahanap ng ating mga serbisyo. Kaya kailangan natin ipakita ang ating mga sarili sa kanila sa pamamagitan ng ating mga profiles. Kailangan nakakalat ito. Okay, so kailangan gumamit tayo na itong para ma-increase yung ating professional visibility. One thing that we will, meron din po tayong ipapakita na mga kailangan nating gawin. Okay, para makita kayo. Okay, makita kayo talaga ng yung mga naghahanap sa inyo ay matagpuan kayo. Yun ang exact word doon. Okay, so number 2, if you are able to optimize your profile, you will be able to attract recruiters and new opportunities. So, kailangan natin talagang paghandaan yung pagpe-prepare. Minsan talaga it will take you a day or even a week para talagang repasuhin natin yung ating profile. Kasi yan yung ating pagpapakilala. So, kailangan ma-attract sa atin yung mga recruiters natin. At saka yung mga new opportunities na pwede. And next, kailangan din natin i-optimize ang ating profile para ma-build natin yung ating personal brand. Kasi tandaan nyo, kahit tayo rito ay 100 ngayon sa room na ito, lahat tayo we are offering bookkeeping jobs, magkakaiba pa rin yung ating mga brands. So, kailangan may personal touch dyan. Kailangan kilala ka nila on your own branding. Kaya kailangan natin i-optimize yung ating profile. At kailangan din natin ma-establish yung ating credibility. Paano natin ma-establish yung ating credibility sa ating profile? Meron po tayong inilalagay sa ating mga profile that will prove kung ano yung kiniklaim natin na kaya nating iserbisyo sa ating mga would-be employers or mga business partners. Okay, bakit natin naman kailangan ang Canva? Bakit Canva ang gagamitin natin?
Okay, ito kasi talaga ito na pinakamadali. Okay, nung araw ang itinuturo sa amin noon Wix pa eh. So parang mas mahirap pa nga intindihin yung Wix. But nung nakilala ko yung Canva, napakadali kasi po yung interface niya ay napaka user-friendly po. Ang daling kilalanin, ang daling intindihin. So, hindi kayo malilito, hindi kayo maliligaw dyan. Kaunting ikot-ikot lang sa Canva, makaka-create kayo talaga something na kung ano yung gusto ninyong gawin dyan. At meron din po sila mga templates. Okay, so may available dyan. Meron tayong tinatawag na paid Canva. Mas marami po doon, pero kasi hindi naman natin kailangan talaga yung mga paid Canva. Sa mga starters po, kayang-kaya na po natin gumawa ng mga simpleng mga profiles. Hindi, minsan nga kahit gawin natin complicated, pwede pa rin with those pre-made templates. Okay, so maganda na po yung mga available na free nila. Okay, tapos meron din po silang mga design elements na napakalawak. So marami po kayong pagpipilian dyan. Tapos yung brand consistency. Yung brand consistency po, ang ibig lang sabihin nito, yung parang kung meron kayong color palette na naiisip ninyo, na i-identify kayo sa sarili ninyo, or even yung mga font types, font sizes, nandyan po yan. So that's part of your branding. So available din po yan sa Canva. Malawak na rin po yung mga free nila dyan. So time-saving tool din siya kasi po hindi talaga kayo aabutin dito ng napakahabang panahon. In one sitting, kayang-kaya ninyong gumawa ng profile. In fact, gagawin natin yan ngayon. Yung pwede natin gawin from scratch, pwede natin gawin from template, simple lamang po. So napakadali po niyang gawin. And also, you can focus on key visuals. Kasi po, ang kagandahan sa Canva, talagang attractive siyang tingnan. So, mapapakita nyo dyan talaga yung creativity ninyo na pwede naman, depende talaga sa inyo kung anong gusto ninyong palabasin sa inyong profile. So, yung something that will attract yung viewers ng inyong mga profiles. So, important thing to note lang po. When you are optimizing your profile, ito po yung number 1. Tandaan nyo lang po ito. So you have to use keywords which will likely appear in searches by recruiters and hiring managers, putting you in front of more potential employers. Ano pong ibig sabihin nun? Okay, for example, we are offering this service of virtual bookkeeping. At ikaw ay graduate ng engineering, of course, hindi mo na kailangang ipatong pa yung engineering background mo rito kasi nga bookkeeping, kasi ang manager na naghahanap ng bookkeeping services, hindi siya naghahanap sa engineer. So gagamitan ninyo ng keywords kasi po at this time and age, lumalakad po yung SEO. So ano yung search engine optimization. So very critical po that we use keywords doon sa ating mga profiles. Kung ano po yung ino-offer natin, huwag kayong lalayo doon. Pwede nyo gamitin si ChatGPT dyan para gamitin nyo yung mga keywords para mas lalo kayong ma-identify that you are really providing bookkeeping services. Okay, so hindi kayo gagamit ng mga loose terms na hindi identified sa ating serbisyong inilalaan. And next, you should use a recent high-resolution picture of just you with a clean background, professional yet approachable expression, and attire appropriate for your industry. So, hindi po pwede dito yung isang barkadahan ang ilalagay ninyong picture sa inyong profile kasi po hindi kayo ma-identify sino ba rito yung nag-a-apply, o diba? Hindi pwedeng isang tropa kayo na nandun sa picture ilalagay nyo roon, o kaya hindi nyo naman pwedeng isama yung aso ninyo kung kayo ay pet lover, di po ba? Kasi kayo po ay nagpapakilala professionally. Hindi rin pwedeng tipong you have to dress appropriately. So, kung yung mga cap, tatanggalin natin yan. Syempre, appropriate lamang po yung ipapakita natin sa ating mga profiles. Hindi yung tipong
yung loose yung ating pananamit. Okay? So, ganun lamang naman po kasimple yun. And as much as possible, clean background po. Kasi po, yun ang mas attractive. Kasi we are talking professionally sa ating mga pictures. And last one is we have to capture sample work that will prove that you are claiming about the job, approve what you are claiming about the job that you are applying for. So dito, magagamit ninyong maigi kung ano yung mga, kung nagpa-practice na kayo ng mga skill test ninyo about Xero and QuickBooks, magagamit nyo po yan sa portfolio ninyo kasi i-screenshot nyo lamang yan. Tapos ikakabit nyo yun. Parang papatunayan nyo lang, oy, marunong akong gumawa ng invoice, marunong akong gumawa ng bills, bill payment. So, yung mga ganong bagay, marunong akong mag-reconcile. So, papakitaan nyo po. Kasi hindi pwedeng kwentuhan lang na sinabi ninyong alam po ninyo. At least, meron kayong proof. Kasi hindi naman kayo mag-aalala. Kasi yung mga confidential data naman doon, katulad ng mga pangalan ng company, o mga bank accounts, hindi naman kailangan na isama. Pwede nyong i-blur yon, pwede nyong takpan yon, naiintindihan yun ng ating mga pinag-a-applyan. So, just ang goal lang talaga natin in optimizing our profile is to really create a strong first impression sa lahat ng mga makakakita. So, kung nagtataka kayo, ay bakit ganon? Nag-a-apply ako sa OLJ, hindi naman ako natatanggap. Bakit walang pumapansin sa akin? Nagdidirect application naman ako. Kasi po, baka po sinisilip nila yung mga profiles natin. At hindi sila nai-impress sa mga profiles natin. So, we really have to learn how to optimize our profile. So, hindi na po kayo namumudmud dito ng mga resume sa iba't ibang kumpanya. Sila ang naghahanap sa inyo. Kaya importante na makita at matagpuan nila kayo na yung tama po yung inyong ipinapakitang impression sa kanila. Okay, so from that, may question po ba tayo before we go on? Meron po ba tayong tanong? Okay, kung wala po kayong tanong, papakitaan ko muna kayo ng hiniram kong profile. Okay, nanghiram muna ako ng profile kasi hindi siya dumating dito ngayon, kaya siya ang nakatoka sa profile. Okay, si TL Francis. Okay, so itataya natin yung profile niya rito. Ipapakita natin sa inyo just to give you an example of a profile na ginawa niya. Okay, so mamaya gagawa rin kayo. Sa breakout room natin, pwede kayong gumawa on your own. Iga-guide kayo ng mga TLs ninyo how to make your own. Tapos kung may question kayo, edi i-improve po natin. Okay, so ganito po ang profile ni TL Francis. Okay, so nakikita nyo po ba? TL yung sa presentation pa lang nakikita. Okay, sandali. I-exit ko muna mukhang top share ko kasi mukhang hindi nakuha. Okay. Papakita natin yung profile ni TL Francis para mag-enjoy tayo at may matutunan tayo dito sa ginawa niyang profile. Yan, nakikita niyo na? Opo. Yan. Okay. So, ito yung gawa ni TL Francis. So, kung makikita ninyo, ganyan ang kanyang pinaka-intro. Okay? Siya yan. Okay? So, naglagay lang siya ng picture. Ang ginamit niyang backdrop is a gradient, gradient portfolio. So, yung gradient yung parang nagsasubside yung color. So, pipili po kayo niyan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na parang branding ninyo. Kayo ang pipili ng branding, ng color, ganyan po ang mangyayari. Okay, now, ito yung pagpapakilala ni TL Francis. So, when you do your profile, ipapakilala nyo yung sarili ninyo. Sino kayo? Ano po yung nature ng inyong ino-offer na service? Ganyan po. At kung saan kayo proficient, so ganon yung mga ipapakita ninyo
na ano, na inyong pagpapakilala sa sarili. Okay, so kung makikita niyo yung picture, at least nakita niyo simple lamang. Hindi naman kailangan magpa-photoshoot pa tayo or what, na maraming mga camera dyan na magaganda na. Basta malinis lang po yung background. Okay? Next, ang ginawa ni TL Francis, ito yung kanyang magagawa daw. Okay, so ayun, of course, andito yung accounting tools na ginagamit natin, QB and Zero. So yan yung mga nagagawa niya. Okay, so just to give you an idea, pwede po ito. Pwede ninyong gawin yan. Iba-iba eh. Maraming style talaga ng paggawa ng profile. Okay? Next, yung certifications niya. So, hindi po talaga sayang yung mga ginagawa ninyong pag-aaral, pagtitake ng certification, kasi ikakabit po natin dyan. Kasi importante yan. Hinahanapan minsan tayo talaga ng mga employers natin ng certification. Another thing na showcase ni TL Francis dito yung mga tools na ginagamit niya and the softwares. Okay, so ilagay nyo lahat, ipasok nyo dyan kung ano pa yung mga pinagagamit ninyong mga software. Okay, so mas maganda yon kasi at least well diverse kayo sa paggamit ng mga softwares and tools dito sa larangan ng ating ginagawa, offering virtual bookkeeping services. And this time, ito yung sinasabi ko sa inyong work sample. So, mangongolekta po talaga kayo. Kung ano yung mga ginagawa ninyo sa inyong, yung mga skill test ninyo, yung mga task na gagawin ninyo sa booster classes ninyo, kuhanan nyo na picture yon kasi gagamitin nyo talaga dito yan. Okay, ikakabit nyo yan dito kasi ipapakita nyo. Yan naman, no, tingnan nyo, naka-blur out yung mga details. Okay, companies, addresses, yan, pwedeng i-blur out yan. So, hindi naman kayo questionin dyan because these are confidential things. So, pwede nyo po yan ipakita sa inyong mga employers. Okay, so ayan pa po yung mga samples. Kung ano-ano, reports, multi-currency, mga bills na ginagawa niya. Okay, so ito naman ito sa QuickBooks naman ito. Ano rin yung ginawa? Total, dalawa naman yung pag-aaralan natin talaga dito, QuickBooks and Xero. So, i-maximize nyo na po. Gamitin yung lahat, yung inyong mga samples na yan. Kasi mapapakinabangan nyo naman po lahat yan. Okay, so these are the samples na ginawa ni TL Francis. Okay, so sinamahan din po niya ito ng ganito, how she works. Okay, so in-establish na lang kung ano yung mga parang core values na ginagamit niya when she is working. Okay, so ito po yung kanyang ipinakita sa employer. And last, of course, is yung get in touch. Okay, dito sa get in touch, pwede nyo na po dito ilagay lahat ng contact details ninyo. Okay, kung meron kayong, of course, Gmail, gagamitin nyo yan. Kung meron po kayong yung Facebook link ninyo, yung LinkedIn, kung may Instagram pa po ba kayo, lahat ilagay mo po ninyo dito kasi doon kayo kakontakin ng mga employees. Okay, may question po ba dito so far? Stop share ko lang muna ito. May question po ba? Okay, ang gagaling ng ating mga estudyante dito. Talagang alam na nila ang Canva. Okay, so gawa tayo ng sample. Okay, ito napakadali lang naman pong gumawa ng sample sa Canva. Okay, ano lang, sisimplihan lang natin ito ha. Gagamitin natin yung ibang information. Mag-screenshot lang ako ng ibang information dito. For example, meron tayo katulad ng kay TL Francis. Okay, so share screen ko lang. At least doon sa tatlo, kanina nagsabi, hindi pa sila sa familiar sa Canva. At least you will have an idea na napakadali lang po. Maya-maya, baka gawin na ninyo agad ito. Okay. Kasimple lang po talaga nitong paggawa sa Canva. Sige, pili lang tayo rito ng ano. For example. Dito kasi, sa Canva, tingnan ninyo itong mga templates na ito. Dito pa lang makakapili na kayo. Okay, sasamahan lang natin ito ng
ng sariling ate. Okay, for example, pipili lang kayo ng sarili ninyong branding, ano? Okay, yung gusto nyo lang gayahin. Okay, okay, simple, yung kuha lang tayo ng isang simple. Okay, for example, ito. I-edit lang natin. Okay, so for example, ito po yung ating ano. Alam ko. Kuha ako ng picture. Hanap ako ng picture. Okay, yung KTL Francis na lang gamitin natin. Total sample naman ito. Okay, so kunyari ito po, papalitan nyo lamang ito. Kunyari ito, mismo, papalitan nyo lamang ng pangalan. Okay, just an example lang. For example, ang pangalan niya ay okay. Tapos itong mga pictures na ito, ay, kasi drag and drop lang po ito eh. So kunyari, papalitan natin yung picture nito. Kunin lang natin itong KTL Francis para sa sample. Ganyan lang po siya kasimple. Yan po yung paggawa ng profile sa loob ng Canva na gagamit kayo ng template. Okay? So, papalitan niyo lamang po ito. For example, this. So, ano ba ito? So, ganyan lamang po kasimple. So, palit lang kayo ng palit. And that is how you're going to do with yung tipong ganito na kasimple na parang ano lang, may template na siya, susundan nyo na lamang siya. Okay, so ganyan lang po kadali gumawa ng profile optimization. Kunyari, lalagyan nyo ito, about me. Papalitan natin. Ganyan lamang po na parang ano lang talaga, drag and drop, palit lang kayo ng palit, tapos makikita nyo nakakabuo na kayo ng inyong sariling portfolio. So isang upuan lang po ito, kayang-kaya na ninyong gawin ito. Kung gusto nyo mag-add ng page, add lang po kayo ng section. Kung gusto nyo gamitin yung ganitong color palette, kopyahin nyo lamang po ito. Tapos, ilalagay nyo rito, madali pong gawin yon. So, may question po ba kayo pagdating dito? Meron po bang question o nauunawaan nyo naman po ang paggawa? Kasi mamaya sa sarili natin breakout, gagawa po kayo kahit hindi nyo matapos, at least naumpisahan po ninyo. Kasi importante po ang makagawa tayo talaga ng sarili nating profile at ma-optimize po natin yon. Ang kagandahan pa po dito sa Canva ay pwede po ninyo kahit yung LinkedIn banner ninyo, dito ninyo gawin sa Canva, ikakabit nyo lang sa Canva, tapos sa LinkedIn, madali po ninyo magagawa. Yes, Angeline, do you have any question? Yes po. Yung sa Canva po ba, 1 week din po yung ano niya, yung free or paano po ba? Free May ito. 1 week. Anytime free po ito. So wala pong expiration ng free nito. Ang ano lang po, ito pong may paid ng Canva. Ito lang pong mga areas na ito na yung makikita nyo na may crown. Okay. Hindi nyo po magagalaw yun kasi po yun ay
paid. Okay, so yun yung mga paid pro, yung Canva Pro na tinatawag. Yung may, pag makakakita kayo sa template na may crown, okay, share ko nga sa inyo para makita ninyo kung ano yung itsura ng ano, nung may crown na yan. Sa mga platform o sa mga tulad niyan po sa Canva or ibang ano, every time na mag-take advantage ako, minsan only free for a week and then babayaran mo na after a week. Yung mga ganun-ganun ba? Yung, usually yung mga ganun na yung lumalabas ngayon eh. Hindi tulad dati na talagang totally free. Kaya that's why I'm asking kung meron pa bang ganun na free. Hindi. Free talaga itong Canva. Kahit, basta may Gmail kang, 'di ba sa Google, basta may Gmail ka, Gmail nga lang ginagamit dito. Minsan nga kahit hindi na, basta nasa Google Chrome ka, makakaano ka talaga. Makakakuha ka ng ah, free na Canva. Free po talaga. Wala kayo babayaran. So, i-grab ninyo po yung free ng Canva. Marami na po kayo actually magagawa doon eh. Okay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na may bayad. Pag nakakita kayo ng ganito, ito yung katulad nito. Nakikita nyo ba? Or si ano pa rin na nakikita nyo? Si TL Francis pa rin. Yung okay na. Yung mga template. Okay. Yan. Okay na. Ito po yung ito po yan yung may mga crown na ganyan. Yan, may bayad po ito eh. Pang-pro po ito. Yan. Hindi yung magagal. Pero napakarami naman pong free niyan o katulad nito. You can make use of that. Marami na po kayo magagawa dyan sa Canva. Ang bait-bait nila talaga. Grabe. Very, isa to sa mga tools na nakakatuwa kasi gamit na gamit po siya talaga. Yung TL, Canva. padagdag. Yes. Ah, Yes, TL. yung Okay. isang reason kung bakit nakikita nyo yung may mga features or may mga templates. Kumbaga, usually yung advantage lang actually ng um, premium version is yung mga templates. May mga mas magandang templates. And yung reason to that is meron kasi may mga iba din na parang yun yung trabaho nila. Gumagawa sila ng premium templates at yun yung nababayaran sila dahil doon. Kaya yun yung mga premium templates nila. Pero for the free version, madami naman tayong pwedeng gamitin. Yeah. Yep. Okay, may tanong pa po ba kayo? Kaya nyo po bang gumawa na? So i-optimize po natin. Ang ganda nung response kay Mary Noel. Sabi niya, may nag-respond na daw sa kanya. 'Di ba? Yung parang isang beses pa lang yan na-optimize yun. Kasi ang kagandahan po dito, the more na i-optimize ninyo, for example, lumalawak po yung inyong experience, optimize kayo ng optimize ng profile ninyo, at the more din po na may makakapansin po sa inyo. Ganun na po talaga ang sistema ng paghahanap ng trabaho ngayon. Sila na ang hahanap sa iyo, hindi na ikaw ang maghahanap sa kanila. So, pinaka-the best po talaga, ihanda lang natin yung sarili natin sa pag-optimize ng mga profile para sa ganon, anytime makakapag-apply kayo. Yun nga lang, talagang kailangan pakitaan nyo ng maayos po na profile. So, kaya nyo na po ba? O may problema pa sa palagay ninyo ang paggawa ninyo? Kasi sa pag nag-breakout tayo mamaya, ay gagawa po tayo. Kahit pa paano, maumpisahan po natin yan. Okay na po ba kayo? Kaya na ni Miss Fabiana. Very good. Go! All right. Okay, so I think this is it. Kung wala naman po kayong question kasi napakadali po talagang unawain ng Canva. Kahit kayo makaka-access kayo ng Canva ngayon sa inyong mga sa inyong mga Chrome. So pwede na po tayo siguro mag-breakout. TL George or TL Cyril, do you have anything more to add? May dadagdag lang ako regarding sa LinkedIn kasi although parang paalis na si Ma'am Nora, siya kasi yung may question last time regarding sa LinkedIn. I-share ko lang saglit lang to. So, andyan pa ba si Ma'am Nora? Yes,
So yung link actually natin ng LinkedIn nandito sa right side. And then Wala pwede naman, natin nag-left. actually siyang may edit. Kung titignan natin dati-dati yung LinkedIn natin is parang ang haba-haba ng link niya. Pero actually pwede natin siyang paliitin ng ganyan lang. Yan. And then may additional ako regarding dito sa headline dito. Kung bakit very important yung headline na ito. Ayan. So kung magsa-search tayo kung sabihin natin ako ay isang employer, no, or ako yung client. So gusto kong maghanap ng bookkeeper sa LinkedIn kasi may business ako. Kunyari lang. Yan. So yung business ko is may mga products ako sa Amazon na nakabenta, ganyan. So maghanap ako ng usually bookkeeper. Yan. Pero ang dami-daming bookkeeper. Yan. And then usually yung mga clients nagsa-search sila hindi lang ganito parang bookkeeper na isang word lang. Usually kung kunyari may ginagamit na silang software, ilalagay nila kaagad yung QuickBooks bookkeeper. Dito sa search engine ni client. Yan. So, yan. Yung pipiliin na niya, yung mga, kunyari yan, QuickBooks. QuickBooks, Bookkeeper, US, ganyan. And then, Hindi ko nakita, boss, ay, coach. Hindi ko nakita doon sa sa screen mo, yung sinasabi niya. wala pa ba? Yes, wala po. Si Copilot yung nandoon. Ah, Copilot, Copilot. screen. Eto. So, ito yung Yes. yung search engine ni, kunyari si client. Yan. So, magsa-search siya dito is ganyan yung usually na sinasearch niya. Pag yung mga profile mo kasi is yung nakalagay lang dito, yan, QuickBooks. I mean, bookkeeper lang. Hindi na siya lalabas dito sa search engine niya. Kung ano yung lalabas dito sa headline, yun yung automatic na nakikita ni client dito sa search engine. So kunyari kung gusto niya is Amazon Bookkeeper, ayan. So lalabas lahat yung mga Amazon. Kaya importante din na may mga parang yung niche at saka yung expertise nakalagay dun sa headline mismo. Kasi kung kunyari makikita niya dyan, may bookkeeper, tapos may Amazon Bookkeeper, yung unang pipiliin niya dyan is yung may nakalagay na headline na Amazon. Kasi yung business niya is Amazon. So, nakikita niyo kung bakit importante yung headline. Yun yung ito yung pinakauna-unang tinitignan sa search engine. Yan, ito. Bago pa lang siya i-click-click at pupunta dito sa about section, sa experience, ganyan-ganyan. Yan muna yung unang makikita niya. So kung hindi niya kaagad nagustuhan yung nakita niya dito, hindi na niya i-click-click yung profile mo. Ayan. So may ginawa akong formula regarding dyan. Ito. Yan. So yung LinkedIn headline formula,
na usually or recommended na ginagawa ko is ano yung role or ano yung ginagawa mo. So usually yan, bookkeeper, US bookkeeper, ganyan, or AU bookkeeper. And then ilagay mo din yung expertise or yung industry or yung tools na ginagamit mo. Usually kahit tig-isa lang, ganyan. So real estate, tapos QuickBooks. Kasi pag magsa-search kasi si client, ilalagay niya yan. Hindi lang siya magsa-search na bookkeeper. Ganyan. And then, dito sa third formula, is kung titignan mo kasi ang dami-dami lang, yan, magkakaparehas na sila. Yan, bookkeeper, tapos Amazon. Bookkeeper, Amazon. So, yung last na portion or yung last na formula, eto, is paano ka makakatulong kay client? Ano yung i-add value mo dun sa business? Is either tatlo na yan. How can you help? Ano yung add value na ibibigay mo? Or ano yung nagdi-differentiate sa'yo dun sa iba? Ayan. So, yun yung nakikita nyo dito sa third portion. So, e-commerce specialist, AR specialist, yan. So, bookkeeper, tapos yung kung ano yung specialty nyo, ano yung industry nyo, ganyan, ilagay nyo dito. Yan. Amazon, Shopify, QuickBooks, ganyan. And dun pala sa link kanina kung hindi nyo nakita dito regarding. Kung andyan pa si Ma'am Leonor, ito yung link ng profile. Yan. So, yun lang gusto kong i-add dun. TL mo yan. Alright. Okay, so hitik na kayo ng mga suggestion kung paano po kayo magiging mabenta, okay, sa inyong mga would-be um, jobs, would-be employers. So, ngayon naman po, umpisahan natin. Okay, so yung iba na nakagawa na ng profile optimization na well and good, kung gusto nyo po naman i-improve pa yan, gagawin din po natin yan. So, ang gagawin po natin, magbe-breakout po tayo. Tapos, subukan natin, siguro ilang minutes ba tayo, TL George, for our ano? Bali po 3 o'clock na ngayon, 30 minutes lang po. 30 20 minutes. 20 minutes lang po kasi 20 minutes, okay. 3:30 lang tayo eh. Opo, saglit lang po tayo, 20 minutes, pero marami na po tayo magagawa doon kasi napakadali naman po sa Canva. So, i-break out na po tayo ngayon. And let's see kung paano po natin ma-improve yung ating mga profiles. See you later po.
Eh, bakit tayo lang ulit? Bakit tayo lang ulit? Hindi pa naman siguro. Kaya Hindi pa nga, naman tapos eh. yan. Hindi pa rin sila tapos. Napasarap din ba yung usapan nila? Malamang. Yung kagandahan dito din, TL, no? Na-appreciate ko sa TBSA. Tayo lang naman. Walang may ganitong community. Na ano, Yeah. bawat community, kasi madami na din akong na-join na community, iba-iba talaga yung strength. Dito na-appreciate ko, meron sila. Yung ito, accountability group. Actually, mabait ito accountability group na ito. Dati, parang hindi ganito ka-close yung accountability group na nasalihan ko noon. Yung mga TLs talagang going out. Kasi kami, observe namin, ano ba problema ng grupo? Ganon. So, ayun. Pag alam na namin, we can help. Yan ang nangyari. Ay, andito na sila. Hello, we're back. So, andito na po lahat. Ay, wala pa. 13 pa lang. Meron pang isang breakout room pa po ba? O, nandito na lahat. May nag-leave po ba? 13 na lang na andito. May tatlong nawala. Si Miss Nora siguro. O sino po? Kasi hindi ko alam kanina. Dito pa si Miss Nora. Kasama namin sa breakout room. Yeah, si Okay. Miss Angeline, wala. Ay, andito na pala. Ayun, Hmm. nakita ko na ulit si Miss Angeline. Okay, sige po. So, being part po sa ating breakout room, ano po ang magiging takeaway po natin? Sino po pwede gusto mag-share after ng breakout room and pag ano po ng lesson natin? Anybody you can share a takeaway para po sa ating lesson for today? Bago po tayo mag-end. 2 volunteer lang po. Kasi po we're already 3:29. Go, Jonah Rose. Ay, ako. Well, I had a great time po with our, yung sa ano namin, breakout session, everyone. So, ang ano kasi namin is, yung group namin ngayon is mix. Merong bago, merong experience, but to sum it all po, you learn from your group mates kung ano yung experiences nila, and then minsan you take inspiration from them kahit bago sila or may experience na dito sa freelancing. So another also is yung respect po with dun sa craft natin. Kahit may experience ka na or bago ka pa, you listen and learn from them, from each and everyone. Kung may experience ka, you share with other yung kapwa freelancer yung naghahanap ng ng work, kasi you might be in inspiration din to other people. Yan lang po. Yung takeaway namin dun sa sa session namin. Thank you. Okay. Anybody else? Ito na lang po. Anybody else po? Yung ba hindi nagsasalita dito? Si Miss siya. Miss Lucia Dimapi. Meron po kayong ma-share na takeaway for today? Miss siya, pwede po mag-unmute? Yes po. Yes po. Any takeaway po sa atin ngayon bago tayo po mag-part? Anong takeaway po natin sa lesson, sa breakout room, kung ano pong natin?
Meron po ba tayong takeaway for the day? Yung natutunan ko po ngayon, mahina po Opo, kasi. opo, 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 Mahina po yung audio. opo. Yung po natutunan po natin, ma'am. Sa ngayon po, naka-ano na po ako ng LinkedIn, tapos nagtatry na din po ako sa Canva. Ngayon pa lang po ako nagkakaroon ng idea kung paano siya gawin. Talaga. Okay. So, thank you po for sharing, Miss Lucia. Opo, Thank thank you you po. pa. Okay, TL Mayan or TL Khairil, any parting words bago po tayo mag-close? Thank you po sa inyo ngayon. We hope na nakatulong sa inyo yung aming napaghandaan ngayon. And kung may question po kayo, just message us. Meron naman tayong sa Messenger plus sa Discord. So kung ano, mag-reach out po kayo. We will try to help out. Thank you. TL Khairil? Flip-flops on. This is my house, so I'm gonna go in. So you're hired a bouncer to keep me TL out of my Khairil, own any house? parting words para sa ating I see that. student? Oh, way to go. Team Jordan, right? Kung may mga specific topics kayo na gustong pag-usapan, so isabihin nyo lang sa channels natin para ma-addressan natin agad kung may mga concerns or kung may mga lackings pa na or hindi natin naintindihan kung ano sa mga and kailangan ng support. Kasi yun yung purpose ng AC natin. So usually binabanggit lahat ni Coach Alfie, no? Tsaka pati sa nandun din sa portal. Pero yung sa amin is kung may mga lackings pa or kailangan pang Actually, put your fingers around the base of the blade, and then you wrap the rest of your fingers around, and that's how you Okay cut. then. So thank you very much, TL. Before we close, let us bow our heads for the closing prayer. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Pagagabay po ninyo sa amin sa pag-aaral, sa mga tinuro niyo po, mga bagong learnings po sa amin. Patubayan niyo po kami sa journey po namin bilang mga bookkeepers, mga bagong bookkeepers, BAs, mga freelancers. Tulungan niyo po kami na matuto pa po at gabayan niyo po kami sa aming mga tinasahan. Maraming salamat po, lalo na po sa aming mga kapwa-estudyante na nag-aaral na nagbibigay tulong sa amin, nagbibigay ng mga ideas na matutunan po namin. Maraming salamat po sa lahat. Hinihiling namin po ito na sasalamatan sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Okay, students, TL, thank you po. Thank you So, po. see you po next Thank week. you. Thank you so Bye-bye. Okay, much. Bye, everyone. bye everyone. Thank you po. Who are all these people? Her place has four. I got Nora out there. TL, ano tayo? Meet. Bali si Diyan ba si Ma'am TL, Joyce? hindi pa si Ma'am Josie. Baka makahingi tayo ng ng tulong kay Ma'am Josie. Para sa, Ano yung topic natin next? ano bang ano natin? Ano ba yung topic? Next week. Check natin. Baka mas magandang i-finalize natin para may 1 week tayong mag-prepare kung sakaling tayo yung gagawa ng Right? Oo nga, presentation. nagkabiglaan na dito no? Oo. Kasi pag Kasi pag 1 day before na Monday, di ba? Parang yeah. medyo Nakalagay dito, feedback, free flow. Feedback? Dito sa ano natin, sa Excel sheet natin, feedback, free flow. Dito naman sa sample meetings, sa issue, sample meetings, ang week Week 7. 7, 0 and QBO activity. Do 0 and QBO activity. Pagkatapos ito ng do sa week 8 naman,
Discussion about sample zero and QBO case study. Ikaw, TL George, may gusto kang i-topic. Kasi ano na sila mostly sa ano nila, yung masyado sila nagmamadali kasi. Kaya sabi sa kanila, wait lang, antayin yung booster ninyo, matututunan niyo lahat. Parang dito, parang i-introduce lang namin kayo sa ano. Kasi masyado silang gustong-gusto nila, matuto ka agad ng zero, matuto ka agad ng QBO, gano'n. Kaya sabi sa kanila, introduction lang yung binibigay namin lahat sa kanila. Ano sila yung parang masyado silang overwhelmed sa ano, sa mga Mga topics na yun. So, ang next ano natin, ano ba ang ano ni Coach Alfie sa Saturday? Ano ba ang topic niya next? Ano ba sa tingin mo, ikaw sa Ariel, ano ba sa tingin mo ang ah applicable or yung tipong na maximize na topic natin for them since this will be the last of the 2 weeks remaining? Yung closing part yan. Doon tayo sa closing party. Pwede ba closing party na? Yun na yun oh. Dalawa na lang yan. Praise God. Tinakbo tayo ni Lord dito. Grabe, nagkasakit-sakit na si TL George dito. The pressure. Na pressure dapat kasi siya magpe-present ng Calendly, nilagnat tuloy Nagkasakit nilagnat siya bigla. tuloy. Na pneumonia bigla. Yeah. Grabe masakit talaga TL pagka ano, yung ina-atake ko, yung sunod yung ubo ko. Ang hirap. Yeah. Oo. Kaya kanina, nung ina-atake ko, bigla ako nag-off cam ako eh. Nag-ano ko Take ng... it easy pa rin. Huwag mo masyadong pwersa. Huwag mo i-challenge yan at baka hindi pa Yung hindi inhaler maganda. ko, tinira ko kagad para makabalik lang. Buti naman nakaraos. Yeah, praise God. Anong topic natin next week kaya? Para kung maka-invite tayo ng speaker na medyo matindi. Sa amin kasi, ang natatandaan ko, isang mga topic namin, communication, ganon, art of listening, kasi sa mga discovery calls, diba? So, yun yung mga tinapik sa amin. Sa amin noon, Fire yung... management. Sino ba nag-ano noon? Si TL Hani ang nag-ano sa amin ng ano yun, sa real estate. Sa real estate yung ano niya, sinapit niya sa amin yung ano to? Yung process ng real estate. Dito na lang actually yung hindi natin na-touch eh. Ayan Grow your business, bilhin O your di, ikaw na business. lang mag-topic, TL Cyril, o clean up and catch up. Kasi kanina minimension nila yan. May mag-mention? Ha? May May nag-mention na nag-mention. sila. Oh, yes. Oo. Pero Sa usually grupo kasi na. ano yun eh. Kasi yun yung topic kahapon ni TL, ni Coach Shari, ni Coach Alfie, Yan daw yung ang clean gusto up. nilang Yan daw ang gusto nilang masterin. Clean up and catch up. Yun ang naging topic dun sa Doon din ako kaapot kay dun sa live coaching ni Coach Alfie. Pero yung sabi kasi pwede naman. Pero yung sabi kasi ni Ma'am, si Ma'am Sam ba yan? Or si is dapat after 1 week nung coaching. Ay, 1 week, 2 weeks. Yan kasi ang nila, ewan ko, yung narinig ko sa kanila diyan nila gustong mag-concentrate, clean up and catch up. Kasi parang ini-niche down na daw nila yung sarili nila.
O, diba? Hindi pa nga nila nawak na todo ang zero at saka ano. O ano nga, advance sila masyado na Oo. ano, Itong batch nagbibigay neto, talaga. oo. Grabe Very advance sila. aggressive sila. Para Oo. sa amin, nung batch 50 namin, parang hindi naman ganito ka-aggressive. Ano sila, gusto Sabi nila kasi yung... yan, andyan yung pera. Saka siya pa yung clean up. Kaya nga eh. So, gusto malaman hanggang saan ba? You know, when you're doing the clean up and catch up, hanggang saan ba? From what point to what point? Ang clean up, tapos what point to what point ang catch up? Yung mga gano'n ang ano eh. Kaya nga sabi ko nga sa breakout room ko kanina, wag sila magmadali. I-poll. I-poll natin. Yeah, maganda yan. Pero I-poll. kasi yung point kasi natin is, di ba diniscuss na ni Coach Alfie. So kung ano i-discuss pa natin kasi na-discuss na ni Coach Alfie. Kasi gusto ni, ewan ko, para kasi di ba katulad ng sinasabi ni Mr. Emilio na parang uma-attend naman siya ng live, parang hindi naman niya nagigets. Siguro on smaller group, nagigets niya. Pero Oo yung nga, sa ba't big, wala siya ngayon? wala siya lang ngayon. siya. Narinig ko kasi sa kanya yan eh. Pagka ganun, wala naman daw siyang nagigets.